Once again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, puksain nga natin tong lamok na to. 'Di ba? So, alam naman natin na umiiyak, nagmamyaw-meow. Itong si Representative Leandro Leviste, dahil nga po sa tindi daw po ng mga inabot niyang batikos to the point na parang feeling niya, ano na siya, depressed na, nandun na yung anxiety dahil meron na daw pong pagbabanta. So, related po yan mga minamahal sa Cabral Files. Diba? Paano ba naman hindi ka pagbabantaan? Lagi mo sinasabi na kapag na-reveal yung Cabral Files, madaming mga politikong sangkot sa maanumalya ang mare-reveal. Di kung ni-reveal mo yan, wala na silang hahabulin sa'yo. Gets mo? Diba? Pero hindi yan yung pag-uusapan natin. Kasi, sabi, bakit daw si Ping? Ganon din naman daw yung ginagawa. Bakit hindi nababatikos? Abay, paano babatikusin ng isang taong neutral? Hindi nagsaside sa Duterte, hindi nagsaside kay Marcos. Paano mo babatikusin yun? Ikaw, dikit ka ng dikit sa mga DDS. So, wag mong sisihin ang ibang mga Pilipino kung bakit ka binabatikos. Kasi kung anong merong baho ang mga Duterte, nadadala mo. Ngayon, humingi ka ng solicited advice dito kay Ping Lacson dahil nanawagan na yung nanay mo to the rescue. Diba? Si Manang Loren to the rescue. Bakit si Ping ang kinuha ninyo? Diba? Di mas lalo ninyong sinisira ang credibility ni Ping. Dinadamay ninyo sa issue ninyo. Kung gusto nyo ng matinding advisor tapos hindi kayo masisira, kunin nyo si Luke Espiritu. Or kung hindi man si Luke Espiritu, si Shelo Magno. Diba? Tapos kukunin nyo si Ping, babahiran nyo pa ng dumi. Actually, kasi yung nilalabas kasi mga minamahal ni Lipiste na may hawak daw siyang ebidensya, diba? Mabigat na ebidensya, laban nga po dito sa mga malalaking tao na yan. Actually, dapat naman talagang suriin. Kasi yung Cabral Files, yes, nag-i-exist naman siya, pero ninakaw lang daw yun nilipiste doon sa computer ni Cabral, di pwede pa siyang makasuhan. Akala ko ba sinabi mo noon, mananahimik ka na? Hindi ka na magsasalita, ba't nga niiyak-iyak ka? Diba? So, sinasabi niya natakot daw siya para sa kanyang kaligtasan, may banta daw sa kanyang buhay. Hindi ka mababantaan kung nilabas mo yan. Dahil unang-una, sinasabi ko sa'yo, hahabol at habulin ka ng mga politiko na yan dahil meron kang alam kung totoo man. At saka, you are a public servant, so bakit mo kailangang itago yung mga files? Nagigets ninyo mga minamahal? Ano yon series? Sige nga, panoodin natin to. Abot niyang mga batikos, umiiyak na umano si Batangas Congressman Leandro Leviste. Iyakin ng puta. Iyakin yarn. Kaya naman nagpasaklolo na raw ang kanyang ina na si Senador Loren Legarda kay Senador Ping Lacson. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Isa sa maingay sa pagbanat sa korupsyon sa gobyerno ang bagitong kongresista na kumakatawan sa unang distrito ng Batangas na si Leandro Leviste. Actually, nagmamyaw-miyaw lang yan mga minamahal Pero sa parang parang unang tingin, pelikula yung atake, no? Mga minamahal, pelikula. May pa-press con, may pa-teaser. Ba't di ka magsumbong sa NBI? Sa police? Diba, saan nangyayaring threat sa buhay mo? Bakit kailangan mo pang magpa-press con? Ano yan, pelikula? Sino niloko mo? kabila ng kanyang tapang sa pagbirat, tumatakbo rin siya sa kanyang ina na si Senador Loren Legarda To the rescue yung nanay, tapos ang tinawagan si Ping. para iiyak umano ang sama ng loob sa mga resback na kanyang tinatanggap. Tanong pa raw niya sa nanay niya, pareho naman sila ng ginagawa ni Senador Ping Lacson na paglantad ng katiwalian, pero bakit mas matindi ang balik sa kanya? Bakit matindi daw yung balik sa kanya? Sige nga. Mga comment dito, don't be two-faced. Don't demand praise when you're involved in the backroom dealings on this side. Siya rin ang gumagawa ng sarili niyang multo. 'Di ba? Kaya pala ayaw nilang bumatikos kasi para silang tuta. Ay, nako, just ko continue. Heart goes out to him. Ano? Lalo nang dumaing, umiiyak daw kay Senator Legarda.
Iyakin pala itong silipiste. Di ba? May natatanggap na banta dahil sa Cabral Files. Sino ba yung naglabas ng Cabral Files? Di ba ikaw? May hawak ka daw karagdagang ebidensya, ba't di mo ilabas? Di ba? Tapos kapag, ganito yung ano niya, yung logic niya. Kapag mamamatay daw siya, mas madaming lalabas ng mga opisyal ng mga sangkot sa anomalya. So, kailangan mo pa bang mamatay para para mailabas yan? Kung buhay ka naman ngayon, bakit di mo na lang ilabas? Diba? Ano yan? Pelikula? Kaloka yung lola ninyo. Ba't kailangan ipitin ng ebidensya? Sige nga, tanong lang mga minamahal. Diba? Yeah, may hawak ang ebidensya tungkol sa mga anomalous ng public works and highways, tungkol sa pera ng bayan, tungkol sa katiwalian. Di ba public servant ka? Di ba dapat i-expose mo yan? So, bakit parang tinatago mo, iniipit mo? The obstruction of justice yan kung ganon. Continue tayo. Bakit ganito yung paninirala sa akin? Alam ko si Senator Ping, dumaan din siya sa ganyan. Pero mas matindi raw yung balik sa kanya. Pagbubunyag pa ni Lacson, nagpasaklolo na sa kanya si Senator Loren para mabigyan ng payo ang anak na baguhan sa politika. Kamakailan lang, sinabi ni Ombudsman Boyeng Remulla na gumugulong na ang investigasyon sa pagbibenta ni Leviste ng prangkisa ng kanyang solar energy business kay Manny V. ultrabilyonaryo Manny Pangilinan. Tapos ang kinasuhan si Yuse Claire. Samantalang ombudsman ang nag-reveal. Di ba, tarantado? Takot na. Kasi kaibigan nila itong si ombudsman. Tapos si Yuse Claire na lang yung titirahin nila. Ang galing. Nag-message nga sa akin si Senator Legarda. Sabi niya kung pwedeng ma-advisean to at least calm down a little. Ito yung pagiging raw na hindi niya alam yung laro sa politika. Na siyempre, pag bumabatikos ka, mag-expect ka rin na babalikan ka. Not necessarily totoo yung Hindi nagbabatikos yung problema dito. Siya kasi yung nag-reveal na meron siyang hawak ng mga list. Ngayon, meron siyang hawak, dapat isumite niya sa tamang ahensya. Ano nga ba yung mga tamang ahensya? COA, Ombudsman, NBI, House, Senate, 'di ba? Hindi tama yung press con para maging venue ng katarantaduhan mo or ng ebidensya mo. Institusyon ang tamang daan diyan. Kung may hawak ka ng mga public officer, yung mga name nila, 'di ba? Ibigay mo sa taong bayan, 'wag mong ipagdamot. Hindi pwede na may ebidensya ako pero hawak ko lang. 'Di ba? Ilalabas ko lang kung may mangyayari sa akin, kung kailan ko gusto. Teaser muna. Ganon! Hindi to vlog content. So, di ba nakakaloka? Hindi to series finale, hindi to drama. Di ba pinag-uusapan dito yung tungkol sa bayan? balik sa iyo. Pero ilalagay ka rin sa posisyon na maging defensive ka. Nakatakda pa niya silang magkita, pero ngayon pa lang, may payo na si Lacson sa kanya. Huwag yung bara-bara. At sabi ko na rin kay Senator Loren, na parang i-telegraph niya ng konti. Huwag yung araw-araw nasa TV siya. Kasi di ba nakakaumay din. Dati na rin nakaranas ng panggigipit si Lacson noong baguhan pa siya sa politika. At sa tinagal-tagal na niya sa serbisyo publiko, na master na raw niya ang art of politics. Para sa agenda. Iyakin pala tong silipiste. Humingin ng tulong. Nakinig ko dito sa nag-vlog na to. Humingin ng tulong anak ni Lipiste kay Representative Leandro Marco. Ay, kay Leandro. Diba? Kay Representative Leandro umiiyak daw. Hindi mo naman pala kaya. Nakakaloka. Tapos ngayon, bigla mong babalik ta rin pala si Ping na itinanggi mo na hindi ka umiiyak. Ang hindi mo sa timeline ng request nyo for a meeting with Senator Lacson, like on this day, inausap niyo yung mom nyo and then your mom talked to Senator Lacson, etc. Plus yung reports daw that you write to your mom. Okay. Unang-una po, ang sinabi naman po ni Senping ay nag-usap siya sa aking ina. So, hindi naman po ako yung nag-usap in that instance directly kay Senping. At hindi po totoo na umiyak ako sa aking ina. Baka mas totoo po na ang aking ina yung umiyak. Pero ang sinabi naman po ni Senping sa kanyang
press briefing. Nilaglag niya pa si Ping. Kaloko. Ay, nako, bala sila. Anyway, mga minamahal. Diba? And sinyagan Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video.